missile launcher, air defense system, tapos dagdagan mo pa ng suicidal drone. Ganyan dapat ang gawin sa Pag-asa Island na okupado ng Armed Forces of the Philippines. Hindi na nga lang to simpleng military outpost, kundi pupunuin ng weapons of war. Tapos na kasi ang extension ng runway. Ibig sabihin, kaya na ng mga higanting cargo aircraft ng Philippine Air Force at US Air Force ang lumapag dyan. Example ang C-130 na kayang magdala ng armas pandigma. Pero dapat nga mag-focus ang AFP sa mga drones, gaya ng gera sa Ukraine at Russia war. Padali na lang napapasabog ng mumurahing drone ang mga warship at fighter jet ng Russia. Ganyan din dapat pasabugin yung mga barko ng China. Runway is 100% complete na. So yung mga ancillaries na lang sa paligid, yun na lang yung for completion, and we're aiming to complete it within the year. Yung hangar natin, konti na lang yung ini-aim natin na matapos, but tuloy-tuloy pa rin yung mga programa natin, not just for the Armed Forces of the Philippines but for the whole island. So ang tinitingnan natin dito are multi-role facilities, not just for the defense but also yung HADR natin doon, and of course paggamit na rin sa ating community. Malayo pa nga nire-radio challenge na tayo ng China. Hindi daw tayo otorisado o hindi daw tayo nagpaalam sa kanila. Kabado kasi ang China. Hindi naman bomber tong C-130. Baka daw mamaya kasi China bombahin sila. Kahit anong ang pagbabanta ng China na lumapit tayo sa military base nila sa Subirit, hindi napigilan ang military aircraft ng PAP. Nagtataka rin siguro ang China dahil first time lumapag sa Pag-asa Island ang higanting cargo plane na to ng Air Force. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is, of course, we are testing pa rin, and upholding our sovereign. With this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol na makita talaga natin itong situation in the area. Umaasa naman daw ang Chinese ambassador na si Wang Xilian na babait ang Pilipinas sa aksyon nito laban sa China. Kapal na mukha, diba? Tayo pa ang dapat magpakabait, kapwa mo mang Chinese yung nambubuli. Nasa China raw ang tamang landas ng pagkakaibigan, wala sa US. Ibalik na raw ni Pangulong Marcos ang magandang nasimulan noon ni dating Pangulong Duterte kay President Xi Jinping. Hindi yung tumutulak tayo sa masamang gawain katulad ng ginagawa ng US. I sincerely hope that people of vision from all walks of life will come together to draw wisdom and lessons from our shared history. History offers valuable perspective. China and the Philippines are neighbors whose connection cannot be undone. Good neighborliness and friendship serve the fundamental interests of both people. Kayo, pabor ba kayong punuin ng missile at mga drones sa Pag-asa Island para pag nagkagera? I-komento sa baba inyong salobin.